Sa huling 2 araw pa rin ng COC filing, naghain na ng kanyang kandidatura sa pagkakongresista si Senadora Cynthia Villar. Gayon din ang isang negosyanteng idinadawit umano sa illegal na pogo. Si Mela Lesmoras sa sentro ng balita, live. Angelique, sa ngayon ay nasa higit 50 na yung naghahain ng kanilang kandidatura para sa pagkakongresista sa Metro Manila dito sa COMELEC NCR simula pa noong October 1. Sa ngayon nga, inaasahan nating malakas na hiyawan at palakpakan ang sumalubong kay Senadora Cynthia Villar sa kanyang pagdating dito sa COMELEC NCR sa San Juan City. Dito'y formal na siyang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkakongresista para sa Las Piñas Lone District. Sinamahan siya ng kanyang asawa na si dating Senate President Manny Villar at mga anak na sina Senador Mark Villar at House Deputy Speaker Camille Villar. Sa isang panayam, sinabi ni Senadora Cynthia Villar na patapos na ang kanyang termino sa Senado, kaya't nais naman niyang ipagpatuloy sa Kamara ang mga nasimulang inisyatibo. Kasi nga gusto kong ma-continue yung advocacy ko. Nawo-worried yung mga farmers na iiwanan ko sila. So I thought that in Congress, in the House of Representatives, I can continue that. Ma'am, may 3 na kayong kalaban, mga kalaban na nag-file ng COC nila. Sabi nila, something nyo naman daw po sa Las Piñas. Ano masasabi niyo doon, ma'am? Okay lang yun. Hindi ko nga sila kilala eh. Gate naman ng senadora laban sa mga bumabatikos sa kanilang pamilya, family legacy at hindi political dynasty ang kanilang ginagawang panunungkulan sa gobyerno. Hindi naman kami, family kami, but it has been done my father since 1963. Pinamana niya sa amin na mahalin namin yung Las Piñas. And I thought it's for the memory of my father, who really loved Las Piñas when he was alive. Bukod kay Villar, naghain na rin ang kanyang kandidatura para naman sa pagkakongresista. Sa Quezon City 5th District, ang negosyanteng si Rose Nono Lin. Matunog ang pangalan ni Lin sa mga pagdinig ng House Squad Committee dahil sa pagkakadawit niya sa illegal pogos at family scandal. Pinatawa na rin siya ng show cause order sa Kamara. Pero nang tanungin ng media ukol dito, tikom naman ang bibig ni Lin sa issue. Tungkol po doon sa mga illegal pogos, your comment. What can you say about the allegations po na yung mga companies related po sa illegal drugs and other illegal activities? Okay, go to open the hot or you will send a lawyer lang po? No comment. Angelique, sa ngayon nga ay marami ng tao dito sa tanggapan ng COMELEC NCR at sila ay nag-aabang para nga makapaghain ng COC. Pakita nga lang din natin, Angelique, yung sitwasyon ngayon. No? Sa ngayon ay nandito na si Parañaque 2nd District Representative Gaston Bunting at nag-aabang nga siya ng kanyang turn para sa opisyal na paghahain ng kanyang kandidatura. At narito rin si Parañaque 1st District Representative Edwin Olivares na naghain na nga ng kanyang COC sa pagka-mayor. Kasama rin niya dito ang kanyang kapatid ni si Parañaque Mayor Eric Olivares na maghahain naman ng COC para pumalit sa posisyon na iwanan ng kanyang kapatid para nga sa 1st District ng Parañaque. At Angelique, mamaya nga lamang may mga inaasahan pa tayong personalidad na darating dito para maghain din ng COC. Ang expectation nga ng COMELEC NCR hanggang bukas ay sunod-sunod na yung mga personalidad na darating dito para nga makahabol sa paghahain ng kanilang kandidatura. Angelique? Yes, Mela, may mga nagsasabi na baka bukas talaga bubuhos dahil gusto nila yung number 8. Meron bang ganyang pananaw dyan sa COMELEC? Yes, Angelique, actually yan din yung tingin ng COMELEC dun sa mga iba pa na habol dito nga sa paghahain ng COC. Actually, Angelique, ngayong araw pa lang, no, kanina sa ating observation, hindi pa kumakain ng tanghalian yung mga opisyal ng COMELEC NCR dahil tuloy-tuloy nga yung dumadating dito ng mga maghahain ng kanilang COC. At ang sinasabi nga nila, kailangan ay within the time frame ay matanggap nila lahat ng mga maghahain ng COC. Kaya talagang full force at expected naman nila itong ganitong pagdagsanga ng mga tao dito. Bukas, Angelique, mas handa nga yung mga tauhan ng COMELEC na tumanggap pa ng mga COC para as much as possible ay ma-accommodate nila lahat ng dadating sa pinakamabilis na panahon. Angelique? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.